Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Papanood din po tayo sa Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, dito sa aking mga bagong social media platforms na ito, medyo mahaba-haba ang talakayan natin dito. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, kapapasok ko pa lang patapos ka na. Doon kasi sa iba kong mga social media platforms, maiksi lang yung talakayan. Dito mahaba. Kaya kung gusto nyo ng mahaba-habang talakayan, at saka dito, hindi lang isang topic ang kino-cover ko. Mga ilang topics ang ano. Ngayon, 3 ang topics nating i-discuss. Ha? Kaya abangan na ninyo lagi ito. Dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at sa Informador Facebook page. Ito, si Revilla, si Bong Revilla, mayroong kumakalat sa social media, hindi totoo. Hindi totoo na nandun siya sa ordinaryong kulungan. Hmm? Ayon sa isang post sa social media, ah, may reliable source daw na nagsasabi na si Revilla ay nag-i-stay sa isang air-conditioned room. Hmm? Nandun siya sa listahan niya. Kung tiningnan mo niya sa listahan, nandun siya sa mga ordinaryong PDL. Persons deprived of liberty. Hmm? Kung titingnan sa lista, nandun siya. Kumbaga, nandun siya sa mga ordinaryong PDL. Pero ang totooan niya, hindi, nandun siya sa air-conditioned room. Katabi lang daw ng tanggapan ng warden. Hmm? Nakakulong si Bong Revilla doon sa BJMP jail facility sa Payatas, Quezon City. May malaking jail facility doon sa BJMP yon, yung Bureau of Jail Management and Penology. O ngayon, yung BJMP jail facility sa Payatas, syempre may jail warden doon. Katabi lang daw. Katabi lang daw ng opisina ng jail warden. Pero para daw hindi matiklo o hindi mahuli yung ganung arrangement, mayroong mga nakabantay bago pa makarating doon sa kwarto na tinutuluyan ni Bong Revilla. Ano na, may nakabantay na. Kaya parang may special arrangement eh. Oh. Kaya lang hindi na wala pang comment dito. Kumalat na ito sa social media pero wala pang comment ang warden ng Payatas Jail Facility ng BJMP. At syempre, yung BJMP, under yan kay Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya. So dapat paimbestigahan ito ni SILG Jun Vic Rimulya. Ano bang dito? Totoo ba ito na ano daw, doon daw sa kwarto na yon na ginagamit ni Bong Revilla, nakakabisita doon yung kanyang pamilya, nakakapagluto doon. Parang yung dating arrangement kay Revilla nung una siyang nakulong nung panahon ng PDAF. Alam naman natin na nung 2014 nakulong yan si Bong Revilla, pati sila Jinggoy, pero doon sila kinulong sa PNP Custodial Facility. Doon may sarili silang bungalow na sila lang ang nandoon, may kusina, may TV, may aircon o electric fan ba 'yon? Basta sila, hindi sila nakasama sa mga PDLs. Pero ngayon kasi hindi pinagbigyan sa request na 'yon si Bong Revilla. Nagpipilit siya na ibigay uli sa kanya yung ganong arrangement. Nakikiusap siya kay Jun Vic Rimulya, na kababayan niya sa Cavite, na kung pwede doon uli siya sa PNP Custodial Facility. Hindi naman pumayag si Jun Vic kasi sabi ni Jun Vic Rimulya, wala na yung PNP Custodial Facility, bubuwagin na kasi magtatayo na ng bagong structure doon. So, medyo masama yung loob ni Bong Revilla dyan kasi, syempre, natanggap niya na makukulong siya pero wag namang kasama siya doon sa mga ordinaryong PDLs o preso. Ang ine-expect niya, yung dating arrangement sa kanya noon na may sarili siyang kulungan, na siya lang. Kaya lang hindi nga pinagbigyan. So, pero yun na nga, may sinasabi ngayon, hindi. Kahit nandun siya sa
BJMP jail facility sa Payatas, nasa air conditioned room pa rin siya katabi ng warden. Siguro dapat imbestigahan nito. Ha? Um, Dapat hingin ang reaksyon dito ng warden ng BJMP jail facility. Ano bang totoo? May special treatment ba talaga? Air conditioned room din ba daw ba ang ni Bong Revilla? So, dapat si SILG John Vic Rimulya mag-initiate ng pag-iimbestiga dito. Ano ba talagang totoo? Oh. Kasi ang ini-expect ng taong bayan diyan, walang special treatment diyan. Sa mga nai-involve na yan sa flood control na yan, mga dapat hindi sila bigyan ng special na treatment, VIP treatment. Nung una, sinasabi nga naman, hindi, wala daw. Pag lumalabas si Bong Revilla, makikita mo walang special treatment. Kaya lang, mayroon ngang kumakalat ng ganun. Hindi natin alam anong totoo doon. So dapat mag-imbestiga ang DILG dyan. Kasi under ng DILG ang BJMP eh. Oh. Kaya SILG, John Vic Rimulya, Sir, paimbestigahan mo ito kasi hindi maganda to. Kung totoo man ito, dati nagsaludo na nga, sumaludo na nga ang taong bayan nung pinagmalaki na walang special treatment, kilabong Revilla dyan, pati yung mga susunod na papasok, kung may susunod pa, wala ring special treatment, o saludo na doon, saludo na, ng ano yan. Tapos ngayon, mayroong ganyan mga balita, mayroong ganyang mga kwento na hindi, nasa air conditioned room. Binibigyan pa rin natin ng benefit of the doubt. Yan kasi hindi naman kumpirmado. Yan ay lumabas lang sa social media. Sana gawa ng paraan ng BJMP, ni SILG John Vic Rimulya na maano ito, maimbestigahan ito para yung tiwala ng publiko ay hindi mawala. Saludo na nga nung una na hindi binigyan ng VIP or special treatment si Bong Revilla. Tapos ngayon, kumakalat yung ganyang mga kwento-kwento. Hindi maganda. Sinaluduhan na natin yung dati na balita, yung unang balita, kasi tama lang yun. Sana ma-preserve yung pagsaludong yun, hindi mawala yung tiwala ng taong bayan, hindi mawala. Sana ito, maimbestigahan kung ano nga bang katotohanan. Ito mga kabunyog, talagang tinuluyan na ni Congresswoman o Representative Sara Ilago si Topacio. Talagang kinasuhan na ng disbarment. Pinapadisbar na si Topacio ni Representative Sara Ilago. Sabi ni Representative Sara Ilago, ginawa niya yon yung pagpapadisbar kay Topacio dahil para daw yun sa kababaihan. Hindi daw yun para sa kanya lang. Laban daw yun, hindi niya lang laban, kundi laban ng kababaihan. Bastos talaga din itong si Topacio eh. Pero mayabang pa si Topacio Sabi ni Topacio, wala akong pakialam niyan, bahala sila. Kasi nung mismong araw na nag-file ng disbarment, final yung disbarment ni Topacio sa Integrated Bar of the Philippines. Kasi ganyan naman talaga. Ang IBP mag-iimbestiga yan. Tapos magbibigay yan ng recommendation. Ultimately, ang mag-aano dyan, magde-decide dyan, Korte Suprema yan. Pero pwedeng, ang mag-iimbestiga niyan, magkakandak ng hearing, investigation, ay ang IBP, Integrated Bar of the Philippines. Yung committee ng IBP sa pagdidisiplina ng mga lawyers. Mayroong committee kami. Ngayon, pagkatapos yung committee na yon, magsasubmit ng recommendation sa Korte Suprema. Yung Korte Suprema ngayon ang magpapainal ng desisyon. Disbarment yan eh. Disbarment. Ano yung pinaka-ground sa disbarment? Yung mga misogynist na remark, yung bastos at saka yung sexist, discrimination ng kababaihan. Hindi talagang naman. Ang sabi pa kasi ni Topacio, sabi ni Topacio, wala namang mali sa ginawa ni or sa sinabi ni Congressman Bong Suntay. Anong mali doon? Sabi ni Topacio, mayabang pa, sabi niya, ikaw naman kasi,
Ito kasing si Ann Cortez o ikaw, Jasmine Cortez Smith, yung kapatid ni Ann Cortez. Eh bakit kayo nagpo-post ng mga pictures ninyo na mga bikini pictures nyo? Oh, para saan yon? Ay di ba para pag nasaan kayo? Oh, tapos ngayon magrereklamo kayo? Oh, si Sara Ilago niya, oh yun, binanggit niya si Sara Ilago. Sabi niya, yan nga si Sara Ilago ng Gabriela, pinagnasaan ko yan. Oh, aminin ko to, nagnasa ako diyan kasi nung nag-hearing daw sa DOJ naaamoy niya daw. Bastos talaga, sobrang bastos. Ha? Kaya lang ang sinasabi ni Topacio wala daw siyang maling ginawa. Ha? Opinion niya daw 'yun. Ano 'yun? Bastos, mga kabunyog. Kaya hindi na pinalampas ni Sara Ilago. Ha? Pinailan na siya ng disbarment. Ang maganda naman dito, nag-release ng statement ang IBP. Hindi man yung IBP bilang kundi yung isang komite, yung tungkol sa kababaihan, nag-release ng statement ang IBP. Sabi ng Integrated Bar of the Philippines, dapat ang mga lawyers hindi dapat ginagalang ang kababaihan. Hindi dapat bibitaw ng mga misogynist at saka mga sexist na remarks. Mali 'yun. Actually tama eh. O doon pa lang, o, anong sinasabi ni Topacio na walang mali sa ginawa niya? Ang linaw-linaw nung statement ng Integrated Bar of the Philippines. Ah, nung komite sa ano ba 'yon? Isang komite ng IBP ang naglabas ng statement. Hmm? Na dapat ang mga lawyers ang ini-expect ay maging magalang sa kababaihan, irespeto ang kababaihan. Wag mag-ano ng mga misogynist na remarks, sexist na remark. Ay talagang yung mga remarks ni Topacio ay sexist at misogynist. Kaya ewan ko kung paano niya lulusutan yun. Hmm? Paano niya lulusutan? Ang linaw-linaw nun. At mayabang pa siya na talagang sinabi niya na walang wala daw mali sa ganun. Sabi niya, nagnasa pa nga daw siya kay Sara Ilago. Ano talaga ito mga kabunyog, mga kababayan? Kaya sana ang Integrated Bar of the Philippines ay patawan ng disciplinary action itong si Topacio. Maximum ay disbarment. Sana para desisyonan ng Korte Suprema. Kailangang ipakita ng Integrated Bar of the Philippines na hindi natin tinutolerate ang ganyang ugali ng kapwa natin lawyer. Hindi, mali, maling-mali talaga. Nasisira ang ating profession sa ganyan. Kaya sana panindigan ng Integrated Bar of the Philippines yung linabas nitong statement. Oh. At dahil yung statement na yon ay naninindigan na dapat ang mga lawyers ay wag magbibitaw ng mga misogynistic na saka mga sexist na remarks. O sana ang maging rekomendasyon ng IBP dito kay Topacio ay disbarment. At sana pagdating sa Korte Suprema, i-disbar talaga si Topacio. Lalo pa wala siyang pagsisisi. Ini-interview siya. Nung araw na nag-file si Sara Ilago sa Integrated Bar of the Philippines, nandun din si Topacio sa NBI tungkol dun sa mga ex-Marines. O tinanong siya. Sabi niya, wala akong pakialam dyan, bahala sila. Hindi, ganun talaga yung eksaktong binitiwan ni Topacio. Tinanong siya, anong masasabi niyo po doon sa pag-file ng Gabriela ni Sara Ilago? Nag-file po sa inyo ng disbarment. Sabi niya, wala akong pakialam dyan, bahala sila. Ganun ka, ibig sabihin, wala man lang siyang sa kanya, pinapanindigan niya, wala siyang maling ginawa. So nasa ngayon, Integrated Bar of the Philippines para ipakita na hindi natin tinutolerate at mapapayagan yung ganyan na ugali at pananalita. O ito mga kabunyog, balitang-balita na ngayon. Tanggal na, sibak na si Frasco bilang secretary ng ng Department of Tourism. Yan na. Sibak na si Frasco, si Cristina Frasco. Ito, actually, matagal naman na dapat na sinibak ito. Marami ng kontrobersya ito na mga pinagdaanan.
Kaya lang siyempre sa parte kasi ng administrasyon ni PBBM, mga Garcia at Frasco yan ng Cebu, eh. Political dynasty yan do'n, ah. Ang mother niya ni Cristina ay si Gwen Garcia, o dating congresswoman, dating governor ng Cebu. Natalo lang nung nakaraang elections ni Pambari 4. Pero kahit natalo yan, malakas pa rin talaga ang Garcia sa Cebu. Ang isa pa, yung asawa nito, si Joke Frasco, asawa ni Cristina, congressman ngayon ng Cebu, ng isang distrito ng Cebu. Ang baluarte nila yung yung Liloan. Oh. Kaya ito, matagal na siyempre pinapangalagaan din ng Marcos o ng administrasyong Marcos ang mga Garcia at Frasco ng Cebu. Kaya hindi nila ito masibak-sibak. Pero ang dami na niyang kontrobersya. O naalala niyo nung nandun pa si Soriano, si Paul Soriano, yung gumawa sila ng ads ng Department of Tourism. Yung pala ang mga pictures na ginamit doon sa mga videos galing sa ibang bansa. Yung bundok na pinakita doon, yung rice terraces sa Bali, Indonesia pala yun. Yung eroplanong naglaland, hindi pala sa Pilipinas yun. Ay, grabing kontrobersya. And yet, ang laki ng budget noon. Tapos mayroong ad slogan ang Department of Tourism. Ay, ang pangit-pangit. Yun, gumastos rin ng malaki doon. Ang pinakahuling diyan ni Frasco, yung maraming mga shoots, maraming mga litrato ng mga iba-ibang tourist destination sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Gumastos ng malaki. Tapos paglabas nung picture ni Cristina Frasco ang mga nandoon. Kaya kumbaga grabe. Kaya lang dahil nga malapit sa administrasyon at malaking political family doon sa Cebu, Garcia at saka Frasco, so hindi sinisibak. Pero ngayon, mukhang nakikita na talaga na walang nangyayari sa tourism natin. Ang tourism pa naman, isa sa malaking natin, industriya na source ng revenue ng pera. Kaya lang nung nirangking yung mga bansa sa Southeast Asia, talo pa tayo ng Laos, talo pa tayo ng Cambodia, lalo nang talo naman tayo ng Thailand at saka ng Vietnam, Malaysia, Indonesia. Kaya lang kahit yung Laos saka Cambodia, talo tayo. Mas maraming mga turista ang pumupunta na sa Cambodia kaysa Pilipinas. So, may problema ang ating Department of Tourism. So yan na. Nung una, hindi pa inaanunsyo. Kaya lang, ang ginawa kay Cristina Frasco, linipat sa isa pang ahinsya. Ano ba yan? Tungkol sa resilience. Presidential advisor siya. Doon. Dapat kung may delikadesa itong si Frasco, huwag niya nang tanggapin yun. Para ipakita niya na talagang siya. Tanggap niya kung anong nangyari. Dito hindi parang pinapaano pa yung tawag doon para hindi masyadong nakakahiya. Una, hindi tinanggal, nag-resign. Hindi sinibak, hindi pinalalabas na sinibak, nag-resign, nag-tender ng resignation. Pangalawa, inalis sa Department of Tourism pero nilagay pa rin sa isang major position. Yon, presidential advisor na na trabaho. Sinisave pa rin ang mukha ni Frasco. Hindi dapat. Dapat niyan talagang ipakita na hindi maganda ang naging performance niya, kaya sibuk siya. Pero dito dinadaan pa sa parang katulad din kay Lutilla. Sinibak sa DNR pero ginawang ambassador sa Vatican. Yan eh. Si Ruiz, sinibak sa PCO, Presidential Communications Office, dinala naman doon sa Taiwan, sa MECO. Ito naman si Frasco, sinibak sa Department of Tourism, linagay naman sa isa na namang pwesto. Dapat hindi.
Kung hindi maganda ang naging performance mo sa isang departamento, dapat ipakita na hindi ka karapat-dapat pang ilagay sa isa na namang puwesto. Yan yung nangyayari, ah. Tsaka matagal na yan, dapat noon pa yan. Anyway, ah, huli man daw at magaling, okey na rin. Pero masyado ng nasira ang administrasyon yan. Diyan tungkol yan kay Cristina Frasco. Kaya lang, at least sa wakas, sinibak. Kaya lang inaano pa, dina-damage control pa, hindi sinibak, nag-resign, pangalawa linagay na naman sa isa pang puwesto, dapat hindi na, ah. Okey mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.